Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Live po tayo sa Bunyog Pagkakaisa public page, na papanood din tayo sa Enzo Recto page at sa ating YouTube channel Bunyog Pagkakaisa. Ayan, bumalik ang signal. So yan, wag po natin palampasin yung ginawang pagbabanta o death threat ni Rodrigo Canor Duterte dito kay Representative Franz Castro. Ay, hindi po maganda yan. Akala siguro ni Duterte siya ay nasa kapangyarihan pa. At nakita po, live po yan sa telebisyon at live sa social media. Live na live po. Sinabi niya na yung komunista, di umano, nakagaya ni Franz Castro, ay papatayin gamit ang confidential fund ni Inday. O yun para bagang tinuturuan si Inday na patayin ang kagaya ni Franz Castro na sinasabi niyang komunista. So ganun na po kagarapal. Sabagay matagal ng garapal yan. Killer mode pa rin itong si Duterte. Mamamatay na lang, uuuri na nga lang. Ewan ko bakit may at ikaw at kayo Philippine National Police, ano bang gagawin nyo dyan? Dahil ba yan ay dating presidente? Papayagan nyo na lang ba yung mga ganyan death threat na hindi na kayo kikibo, hindi na kayo gagalaw? Napakaliwanag po yung sinabi, patayin, sabi niya. Diba? At napipikon kasi sila, napikon yan si Duterte dito sa Makabayan Block dahil sa yung milyon-milyon, daang milyon na confidential fund ng kanyang anak na si Inday ay na-scrap po ng Kongreso, no? Yan dahil sa pagbubulgar po yan ng Makabayan Block. Ngayon, itong si Duterte nag-killer mode na naman. Talagang mamamatay tao dahil inaamin naman niyang killer siya. So, ngayon, anong masasabi ng mga Dutards dyan, ng mga DDS? Ayan publicly po, ina-announce ng inyong poong killer ninyo na siya'y papatay ng tao. At yun na sinasabi, gamit ang confidential fund ni Inday, papatay daw ng komunista. Ganyang katindi. Ganyang katindi. So, nakita nyo, wala na sa kapangyarihan yan. Wala na sa kapangyarihan, ganyan pa po magbanta. Imagine natin talaga nung nasa kapangyarihan siya kung ilan pa ang pinatay niya na inutos niyang patayin. Diba? Sa totoo lang tayo mga kabunyog, mga kababayan. Pero bakit pinalalampas siya ng Philippine National Police? Yang pagpatay ng tao, na direkta niyang sinasabi sa harap ng taong bayan, live dyan sa SMNI ng kanyang pastor na si Kibuloy. Di ba? Yan ang kanyang spiritual advisor si Kibuloy. Ayan ang sinasabi niya ngayon. Nasabi niya pa, kaibigan niya daw yung mga komunista, sila sa Turocampo. Hindi niya daw masabing enemy niya o kalaban niya. Pero bandang huli, gusto daw niyang patayin